Pero alam nyo, sa totoo lang, ang katotohanan sa likod ng pang-aapi ni Pastor Kibuloy, ang talagang target nila ay si Inday Sara Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Ang target din nila ay yung ama, si Digong Duterte, ang dating presidente. Kaya ang nangyari tuloy kay Pastor, isang collateral damage at ngayon ay biktima ng kawalan ng katarungan, a victim of persecution. Katarungan! Katarungan! Sandali po, Attorney Panelo. Parang mali naman yata na sabihin mo na persecution ito at ito ay collateral damage. At ang talagang target dito ay si VP Sara Duterte at saka si RRD. Maling-mali naman yata yan kasi mismo nga, 'di ba, sa speech ni Kibuloy, no, sa audio speech niya, ang sabi niya na since 2018 ay eto na mga kaibigan, ganito na yung nangyayari sa kanya. Hindi na nga daw siya makatulog, stress siya, at mga kaibigan, no, alam naman natin na wala pa si Pangulong Bongbong Marcos, andyan na ang mga patong-patong na kaso ni Kibuloy na kinakaharap niya sa Amerika, no? Pero hindi nga niya ito pinuntahan, hindi na nga siya nagpunta ng Amerika. So ano yung sinasabi nyo? Huwag nyo namang i-mislead ang tao na para bang tila sinisisi nyong lahat sa administrasyong to. Nakakaamoy tuloy ako parang talagang merong distab. Ginagamit nyo ang issue na to para i-destabilize ang gobyerno ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Kasi naggaano kayo ng sympathy ng tao At parang tinitrigger nyo yung kalooban, yung galit ng mga tao, yung mga tagasunod ni Kibuloy na sinasabi nyo na, ito ay persecution. Ang target dito si VP Sara at ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sino? Sino yung sinasabi nyo na gumagawa nito? Obviously, kung sino yung nakaupo, siya naman ang madalas na pinagbibintangan, di ba? Obvious na obvious kahit wala kayong tinutukoy. Pero sa mga rally ng ginawa ng mga DDS na yan, andun pinagmumura nyo. No? Yung mga tao na nagsalita doon, pinagmumura nila si PBBM at inaakusahan ng kung ano-anong bagay. Huwag naman kayong masyadong pabiktim na alam naman natin na napakaraming mga nagreklamo dito kay Pastor Kibuloy, no? Ang daming nagrereklamo mga kababaihan na di umano sila ay ni-rape, na sila ay sapilitan na pinagawa ng mga bagay na ayaw nila. At yung mga ibang mga tao naman na sinasabi na pinapamalimos sila at di umano ay sinasaktan sila at tinutorture kapag wala silang hindi nila nakukuha ang target. So ano ito? Don't mislead the people. Kaya ito masasabi ko, tigilan nyo na yung kasasabi nyo na political na persecution ito, na ang hinihit dito ay si VP Sara Duterte at saka si Rodrigo Roa Duterte kasi hindi totoo yun. Dahil hindi pa Pangulo noon si PBBM nang lumalabas na itong mga kaso na to. No? At ngayon nga lang nag-prosper kasi sabi nga nung isang witness, nakita nila sa Senate yung tungkol kay Senior Aguila na nasabi nila na magkakaroon pa pala tayo ng hustisya kapag dinala natin sa Senado. Kaya yun ang ginawa nila, dinala nila sa Senado para nga ito ay imbestigahan. Kaya tama na yung kasasabi nyo na ito ay collateral damage lang si Pastor Apollo Kibuloy. Please don't mislead the people dahil hindi totoo yan. Dahil noon pa man ay marami nang naging kaso si Kibuloy. Dahil doon sa mga nagsampa ng reklamo ng sexual abuse, human trafficking, yung sila ay pinapamalimos, tinutorture, di umano, dahil kapag hindi nila nahihit yung kanilang target. No? So, ang lahat ng ito ay hindi nag-umpisa ngayon. Matagal ng kaso ito. So, tigil nyo na yung inyong pabiktim at ang inyong ginagawa na sinisisi nyo sa gobyerno. Hello!
Hindi ang Marcos administration ang nagsampa ng reklamo or nagsampa ng mga demanda. Noon pa man, wala pa si PBBM. Andyan na ang mga kaso ni Kibuloy. Wake up, people! Wake up!